Hi guys, yan. Nasa part na rin na po tayo ng ating visa reunification, di ba? So, masaya itong topic na to kasi pinag-usapan natin sa part 1 yung about sa requirements, ano yung tricky na requirements sa visa reunification, tsaka yung sa visa application. Tapos, sa part 2 naman, pinag-usapan natin sino yung mga pwede nyong kunin. So, sa part 3 naman, syempre, pag-usapan natin is tungkol sa pera. So, about sa payment naman to, magkano ba yung estimated amount na pwede nyong maibayad? Okay, syempre, for example, bibigyan ko kayo ng service provider or ng isang consultancy na pwedeng makatulong sa inyo. Ang alam ko kasi na price na kinukuha nila is nasa 55,000 crowns hanggang 105,000 crowns. So, crowns po ito guys ha, hindi ito peso. 55,000 crowns to 105,000 crowns. Siyempre, depende yan sa kung gaano sila nahirapan or kung gaano karami ang mga kailangan nyong i-provide. At syempre, binanggit ko rin sa inyo na kapag same-sex at saka yung live-in partner, syempre, iba pa rin yung usapan pagdating doon. So, etong binanggit ko na to is para to sa legally coupled or yung marriage talaga sila. So, 55,000 crowns to 105,000 crowns. So, ito ay nagre-range doon ha. Pinakamataas na 105,000 crowns. So, depending to on several factors. Dito naman is included na lahat. So, yung mga service fee, included na rin po dito. So, yung sa kilala ko kasi na consultancy or ano is, ito po ay nasa 20,000 yung kinukuha nila na service fee. Pero ang service fee naman nila is included na yung translation of documents, FedEx fee, preparation of documents, looking of appointment, and then consultation during the process. So, ibig sabihin, kung may tanong kayo, meron kayong gustong malaman, is lahat po yan is sasagutin po nila sa inyo. Bibigyan po kayo ng personal na contact information para po ma-assist kayo step by step. Kung ano man po ang kailangan yung tulong at mga dokumento na nakapaloob doon sa inyong visa reunification, for example, manggagaling dito sa Czech Republic, is tutulungan po nila kayo. So, kasama yon sa kanilang service provider. Siyempre, meron din silang binanggit na hindi kasama sa kanilang service. Yung parang doon sa binanggit ko na range na 55,000 crowns to 105,000 crowns, hindi po doon kasama ang bayad nyo sa embassy. So, yung bayad nyo mismo sa embassy na 2,500 crowns, which is siguro nasa 6,000 to 7,000 pesos to, paid directly kapag po kayo ay nag-appointment. Tapos, ang health insurance nyo is hindi rin po siya kasama doon, which depends on who is applying and how long. Kung gaano po magagrant ang inyong visa. From around 4,000 po crowns to almost 40,000 crowns. So, ang flight ticket po is nasa 9,000 to 30,000 crowns. So, sabi ko nga sa inyo, nakadepende yan sa inyo. So, ito po yung mga hindi kasama ha sa service fee nila. Yung 2,500 na embassy fee. Yung health insurance na 4,000 crowns to 40,000 crowns. Pero, itong health insurance, hindi naman to ganun kamahal eh. So, it depends na lang kung gaano katagal yung kukunin nyo na health insurance. So, kailangan nyo kasi ng health insurance dito sa Czech Republic. Pero, yun nga po, nagre-range siya ng 4,000 to 40,000 crowns. Pero, medyo malaki yung 40,000 crowns. Hindi naman siguro siya abutin. So, range lang naman to. So, flight ticket nyo from 9,000 to 30,000 crowns. So, ibig sabihin kapag 9,000 ito po ay matagal pa. So, na-process na kaagad ang inyong ticket or nag-sale or nag-promo si airport ticket. At itong 30,000 crowns naman na binabanggit dito is ito yung biglaan. So, mahal ang ticket kapag biglaan. So, meron ba silang installment? Meron po silang installment pero hindi ako masyadong aware kung paano ba yung bayaran kasi nasa depende sa sitwasyon kasi yan. So, kayo na lang po ang makipag-usap doon sa ibibigay ko sa inyo na consultancy kung gusto nyo po na makipag-usap sa kanila. So, meron naman silang 15 minutes
na consultation, free. So, meron po itong free consultation. Pwede kayong makipag-usap sa kanila. And then, once na nakipag-usap na po kayo sa kanila, at least, ilista nyo lahat ng mga gusto nyong itanong. Since alam nyo na tong mga information na binabanggit ko sa inyo, so may possible na meron kayong nadagdag or meron kayong gustong linawin, pwede po kayong mag-contact sa kanila. So, ilalagay ko sa aking description yung contact information. Doon po kayo mag-question ng mga questions na gusto nyo pang itanong sa kanila na hindi ko po binanggit. Basta, all in all, ang babayaran nyo sa kanila is 55,000 crowns to 105,000 crowns. Para makuha nyo, ang value nyan sa peso, guys, is 55,000 crowns times 2.49. Kasi 2.49 ang palitan ngayon. So, it depends yan kung magkano ang palitan sa araw na yon. So, kung bukas is 2.47, so i-times nyo sa 2.47. Ganon. So, ang binanggit ko rin dito is meron siyang mga excluded dun sa kanilang service fee. Yun nga, yung embassy fee na 2,500, health insurance nyo. Sa inyo kasi yung health insurance, guys, hindi yun sa kanila. Kaya hindi talaga siya cover ng service fee nila. Ang cover ng service fee nila is lahat lang ng mga dokumento, lahat ng mga aayusin sa inyo, lahat ng preparation of documents, lahat ng bookings, lahat ng consultations. So, yan po yung babayaran nyo sa kanila. So, kaya may range siya na 55 to 105 kasi depende yan sa gaano karami ang inyong consultation, sa kung gaano karami or kung gaano naging tricky ang inyong pag-aayos, kung ano yung mga documents na kinailangan nyo pa na hindi siya ganun ka-normal na hinihingi. So, it depends yan. So, possible na makuha nyo yung pinakamura, possible na nasa middle, or possible naman na yung pinakamahal yung makuha nyo. So, yung flight tickets naman kasi, guys, is kaya siya individual. Ibig sabihin, kayo talaga ang magpo-provide nun kasi sa inyo talaga siya. Kasi visa reunification po tayo. Wala kayong employer na dadatnan. So, parang family ang pupuntahan nyo dito. Kaya kayo po talaga ang mag-shoulder ng inyong flight ticket. So, yan po yung explanation ko about sa payment natin. So, yun nga yung sabi ko sa inyo, kung meron kayong gustong itanong, pwede kayong magtanong. So, kung ang tanong nyo, meron silang installment, pero hindi ako nabigyan ng full details about sa installment. So, depende sa sitwasyon daw kasi. Nakalagay dito is 3 to 5 depending on the situation, but I don't know what that kind of situation is. So, hindi po siya nakalagay dito sa akin. They have installments pero depending on the situation. So, kayo na lang po ang magtanong during the consultation kung kayo ay interesado. So, yung 15 minutes consultation po is libre. 15 minutes, guys, lahat ng question nyo, ilista nyo na. So, para matanong nyo na lahat. So, free consultation kasi yung 15 minutes. Okay? Ang next naman nating question is halimbawa, ano pa yung mga pwede nyong malaman? So, ito, bibigyan ko kayo ng lahat ng mga information. Ano pa ba yung mga pwede nyong malaman bukod doon sa mga sinabi ko sa inyo? Ano yung mga additional information? So, ilagay ko yan sa sunod na video, guys, kasi masyadong mahaba yung video natin ngayon. So, ilagay natin yan sa part 4, and part 4 is the last video that maybe I can create via this video visa reunification.